Welcome back to Zion on Air mga kaibigan. Well, thank you very much for joining us once again in this great episode. Yung mga first time namin makakasama, maraming salamat for spending your Saturday afternoon with us. Yung mga kasama namin tuwing episode, thank you all for always spending your Saturday with us. Talaga namang it's a blessing to be doing this episode with you all. Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I am your host today, Jesse Bernales, and let me welcome you in today's fantastic episode. And thank you once again. I'll keep on saying that for always supporting Zion on Air. So please if you haven't done so, please do it now. Please share, and tag your friends in today's episode. Meaning type those names in the chat box below so that they would know meron tayong episode today. Sige, so let's do some quick shoutout. Kanina, nakakatuwa. Kasi right as soon as we start playing music, marami na tayong mga kaibigan na nanonood kaagad. Yung tipong in punto, nanonood right away. Si Sir Robbie Santos. Ayan, si Leon Bernas. Magandang hapon sa iyo for joining us. Ate Judith, ayan. Thank you also for joining and keep on tagging Ate Celine. Thank you also for tuning in, of course, Deacon Bong, and so many more. Ayan, Sir Joven is watching us also, he's very supportive in today's event natin, sa Zion on Air. So please keep on doing that as we go on further. But before we proceed, let's not forget to open in a quick word of prayer. So please join me. Heavenly Father, thank you very much, Lord, for today's another great episode. Lord, another month has passed. We just praise you, Lord, for another opportunity to be service of you in Zion on Air. I pray, Lord, work in today's episodes, internet connection. Sa team is working for this episode, the speaker as well, our guests, and the viewers and listeners as well, Lord, work in that and also in the hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So without further ado, excited na ako sa pag-uusapan natin today kasi napapanahon talaga to and lahat tayo ay meron nakaka-connect dito. But before anything else, if you have any questions, comments, or you want to do something like feedback or react, please do so kasi we want to know you. And if you have any questions, of course, I'll do my best to pick it up and shoot it to our guest for today. Without further ado, let's go on with our topic. Health is wealth and so is mental well-being. Now, in this episode, let's talk about factors that impact and boost one's mental condition. Now, joining us to talk about how to take care of our minds for a better us, coming back is our resident health practitioner sa Zion on Air. No, I just took that in. Si Dr. Baggy Abordo of the Bible Baptist Church of Caloocan. Magandang hapon sa iyo, Dr. Baggy. How are you today? Good afternoon po sa lahat. Medyo lang yung boses ko. Pero okay naman po so far. Thank you po. So, there you go. Thank you very much, Dr. Baggy. Alam ko, you're very busy right now, pero you still took time out of your schedule to be a guest in Zion on Air this afternoon. Now, let's jump right into it, Doktora. Today, ang pag-uusapan natin is about mental wellness. Kasi this October, as most of you know, our viewers, October is Mental Health Month. So talaga napapanahon, Dr. Baggy. So maybe, I know you have a presentation. I'm gonna keep my questions later on. So that's something to look forward to. But before I go there, how are you, Dr. Baggy, in the overall wellness of things? Ngayon stadong to, syempre hindi ko sasabing 100% okay. Kasi sabi nga nung isang palabas, it's okay not to be okay. Yeah, pero may ginagawa ka for not being okay. There you go. Diba? It's okay to not be okay. And I want to know more about that. Take it away, Dr. Baggy. I know you have some slides and let's do that and we'll put our discussion right after that. You good to go, Dr. Baggy? Floor is yours. Okay, thank you po sa ating lahat na nandito ngayon. Maraming salamat. Nawa maging help sa ating lahat to. First and foremost sa akin, nung nagpray ako nung sinabihan ako about this, nagpray ako kung ano yung topic kasi very broad yung mental health. Kaya ang nilid ako ng Panginoon na nilagay sa akin na yung spiritual first aid, kumbaga. Anong gagawin natin pagka meron tayong mga mental issues? Lahat tayo nagdaan sa pandemya. Walang exempted. Kahit yung sanggol na pinagbubuntis, yung nagbubuntis hanggang sa, sad to say, meron tayong mga kasamahan,
mahal sa buhay na nawala din sa atin because of the pandemic. Lahat tayo nagulat. Walang ready during that time. Pero isa lang yung thankful ako nangyari sa yung pandemya during the digital age. Malalaman natin kung bakit later on. Pag sinabing partly meron akong na-discuss nito sa mga estudyante ko. Sana nanonood kayo. Shout out sa akin mga estudyante. Yung pag sinabing ngayon kasi physical first aid yung dinidiscuss namin. Ito naman spiritual. Bilang pananaw ng isang anak ng Diyos, anong kailangan natin gawin pagka tayo ay nagkaroon ng mga mental issues? Ang didiscuss is about kung naharap tayo sa disaster, kung naharap tayo sa trauma, something traumatic. Pwedeng in the past, pwedeng nangyayari pa rin siya ngayon. Anong gagawin natin? Siyempre pagka ganon, usually ang nagiging reaction natin is itong first aid, spiritual first aid na to, intended siya na ito yung start ng ongoing care. Hindi siya matitigil dito, pero meron tong kasusundan pang pangyayari. This is a guide for people to aid us in recovery. Siyempre, hindi matitigil doon sa nalaman lang natin na may problema, may gagawin tayo for us to recover. Next is, usually, pagka ang reaction natin, pagka may disaster, trauma, ang kagaya ng tinanong ako kanina, Jesse Alan, kamusta ka ngayon? Usually, projection natin, syempre, we are doing okay. We are strong outside, pero we have, merong turmoil, merong emotional roller coaster, merong chaos na nangyari inside of us. Pero hindi natin pinapakita yon. May mga rason kung bakit, syempre. Pagka hindi tayo naging honest, hindi tayo naging totoo dun sa nararamdaman natin, this can slow our progress to recovery. Kaya kailangan maging honest tayo sa sarili natin, anong nararamdaman natin sa ibang tao, and syempre, especially about our God. Tapos, usually, pagka ang initial reaction natin, we look for someone to blame. Bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari to? Parang we're pointing out sa ibang tao. Hindi usually yung sarili natin. Naghahanap tayo nung may masisisi kung bakit nangyari ito. Meron din, we feel guilty because isipin natin, dahil ba sa mga naging decisions ko, kaya nangyari ito. Pero lagi nating isipin, God has a purpose. Accept natin yung feelings natin na nararamdaman natin. And we should always ask every day na kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ng tulong. Tapos may mga times din, nahiya tayong aminin na meron tayong problem, nahiya tayong humingi ng tulong. Pag kami nag-offer ng tulong, tanggapin natin. Huwag tayong mahiyang tumanggap ng tulong. Pwedeng in kind, in time, iba-iba yung tulong na pwedeng ibigay kasi. Kapag ito yung review we look someone to blame, we feel guilty, we feel ashamed. Yun yung usuals natin. Pero kapag ganon, kailangan allow natin yung iba. Malalaman natin na mas kailangan natin ng Panginoon. Ito naman, usually pag may traumatic experience, nagkakaroon tayo, nare-relieve yung experience. Nagkakaroon tayo ng nightmares, nagkakaroon tayo ng flashback. Pagka ganon, accept natin na may ganon. Minsan kasi mapapaginipan mo siya. Minsan may mga nagpapaalala sa'yo. Nakita mo itong bagay na to, bumalik ka dun sa lugar na yon, nagkakaroon ka ng flashback. Pero accept mo na, siyempre natatakot ka uli, na lulungkot ka, naiiyak ka. Pero lagi mong i-remind yung sarili mo. Tapos na yon, nandito ka na sa present. That's all in the past. Hindi ka dapat maging nakakulong dun sa nakaraan. Kung dahil nag-move forward ka, inalaw ng Diyos na nandito ka. Hindi inalaw ng Diyos na manatili ka doon. Kaya kailangan yun yung lagi i-remind mo, nandito na ako sa present, wala na ako sa past. Pwede nating maalala, pero wala na dun yung, kumbaga yung pain, wala na yung feelings. Pwede mo siyang maalala, pero hindi dapat mananatili ka dun sa feeling na down ka, na paulit-ulit.
kasi pwedeng mag-flashback at mag-flashback lalo na kung may traumatic experience. Next naman po, kaya ang nangyayari pagka ganun kakaroon ng flashback, mag-avoid ka. Hindi mo na pupuntahan yung lugar na yon, i-avoid mo na yung tao na yun kasi siya yung nag-cause sa'yo ng trauma. Pwedeng ganun. Kaya lang, ang nangyayari, pagka nag-avoid ka ng mga bagay-bagay or tao, lumiliit yung mundo mo. You tend to kukulungin mo lang sarili mo sa ganito na environment, which is not healthy. Kailangan kasi pag problem, hindi yan tatakbuhan, haharapin ang problema. Hindi natin siya tatakbuhan. Mamaya during doon sa anong gagawin natin, meron, sasabihin ko sa inyo. Kaya kailangan, hindi natin siya avoid, kundi makita man natin siya, alam natin kung ano yung reaction, anong kailangan nating response na gagawin. Next po is, laging dahil ganun nga, dahil nagkaroon ka ng trauma, parang agitated ka, laging alert ka, konting tunog lang, na parang nararatel ka kaagad. Minsan naman, pagka naalala mo lang, nag-hyperventilate ka, bumibilis ang paghinga mo, hindi ka na makatulog, hindi ka makakain. Kapag ganon, medyo hindi ka na nagiging okay, medyo nagiging alarming siya. Kapag ka masyadong strong, kahit na may ginagawa kang parang therapeutic, kumbaga, pero hindi pa naaagaw na siya yung activities of daily living mo, maybe it's the time na you need to find help mas deeper pa. You could talk to a doctor, your pastor, or counselor para may follow through. Hindi lang itong session na to. Kasi usually pagka mga may psychotherapy na tinatawag, hindi siya natatapos sa isang session. Session siya. Sometimes mula meding years pa nga yung iba. Kasi kumbaga kung may masyadong malalim yung trauma na nagkaroon ka, hindi lang siya natatapos sa ito lang. O pinag-pray na kita, okay ka na. Hindi siya minamadali. Okay? Hindi siya minamadali. Pagka meron ka ng strong emotions, anong gagawin ko? Siyempre, kailangan, bago pa yun may mga senyales na kailangan matuto ka na do something small that engages your mind. Halimbawa, pag gano'n na yung pakiramdam mo, pwede ka mag-call a friend. Tawag ka. Lalo na yung tao na mapagkakatiwalaan mo na hindi ka niya i-judge. Tapos yung alam ko ano yung alam yung pinagdaanan mo. Para pag-usapan nyo. Halimbawa, may nararamdaman ko na naman yung nagbabother sa akin. Pwede bang mag-usap tayo, ganyan. Tulungan mo ako. Iba, wala silang contact with other people, lalo na kung hindi pa nila sinasabi sa ibang tao yung pinagdadaanan nila. Kailangan ma-divert yung attention mo. Halimbawa, parang gagawa ka ng mga tasks na achievable. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng during the pandemic, nagkaroon ng maraming nagka-fur baby, naging mga plantita, nagkaroon ng mga wellness, yung physical activity, nag-exercise, maraming ginagawa para ma-divert, para pag nakalma ka na, okay, meron ka na, halimbawa, okay, nakapagluto ako, may na-achieve ako. Ibig sabihin, hindi ako nakulong sa, na-anesthesia na ako, na-stand na ako, na hindi na ako gagalaw. Meron akong na-achieve little by little. Kaya kailangan meron ka mga short-term goals, may long-term goals ka rin. Tapos, kung may questions po kayo later na lang para tapusin ko lang ng isang mabilisan, para hindi ako ma-off track. Tapos next po, halimbawa, kapag gano'n, halimbawa, nag-hyperventilate ka na, nagna-nightmares ka na, anong gagawin ko? Siyempre, meron tayo na nakakapagpakalma sa atin. Pikit ka, ganyan. Pikit ka, tumingin ka sa malayo. Ano yung isang bagay o isang lugar na pagka naalala mo to, nakakalma ka. Halimbawa, kasi pag nararamdaman mo na ma-overwhelm ka na na yung mga pag naisip mo na naman to, magpa-flashback, mareremind ka, anong gagawin ko? Usually may mga tao nakakalma sila pag nakinig sila ng soft music. Iba pag uminom sila ng kape, parang happy na sila, nagkakaroon na sila ng safe na nila doon. Meron yung manonood lang ng halimbawa ng ulan, ganyan. O kaya pag niyakap na nila yung loved ones nila,
O kaya pag kinain nila 'to, nagkaroon sila ng comfort food, ganyan. Ah, pero lagi nating paalala sa sarili natin, meron tayong Panginoon ha, na yung mahal tayo lagi ng Panginoon kahit ano pa man ang mangyari. Nandiyan ang Panginoon para sa atin. Puwedeng yung loved one natin at the moment hindi natin siya maasahan kasi wala sila, nasa ibang lugar sila, nasa malayo. Pero ang Panginoon nasa kahit anong nasaan kahit tayo, nandun ang Panginoon. Lagi tayong, nasa kamay ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Next po, learn to practice deep breathing exercise. Lalo na kasi kung may traumatic experience, nag-hyperventilate, parang ganyan. Parang hingang aso. Anong gagawin mo? Matuto tayo ng deep breathing exercise. Yung mga naging pasyente ko ng pandemic, lagi ko sinasabi ito eh. Para makalma tayo, ma-expand yung lungs natin. Paano yon? Yung mga kasali dito sa choir, usually pag nagbe-breathing tayo, hihinga tayo, inhale tayo, bibilang ka. Dahan-dahan, syempre, pag deep breathing exercise, hindi mo to pwedeng gawin ng mabilis. Kaya nga siya relaxing. Dahan-dahan mag-inhale, tas hold your breath. Mga una, 5 seconds muna, ganyan. Tas dahan-dahan mo ka rin mag-exhale through your nose, through your mouth actually. Dahan-dahan. Syempre, para malaman mo kung tama yung ginagawa mo, hawak mo yung chan mo. Para alam mo kung nag-e-expand siya, nag-i-inhale ka. Pagka nag-e-exhale ka naman, liliit dapat yung chan mo. Yung iba, mas relaxing kung halimbawa, pwedeng humiga. Pwedeng kasama niyo yung mga bata kasi hindi lang naman kayong nagkaroon, halimbawa, kung pandemya pinag-uusapan, lahat tayo. O yung anak mo nagtatantrums, pwede mong itry ito na isama siya. Mag-exercise ka kasama ng mga bata. Magkakaroon pa kayo ng bonding. Maiintindihan niyo yung bawat isa na ito pala yung nararamdaman kapag yung tataranta ka na, nai-irritate ka na, ito na naman yung mga ating mga ghosts of the past, andyan na naman sila. Okay? Pwedeng dahan-dahan, mag-deep breathing exercise kayo. Next, kung matatanungin niyo ako kung yung mga sinasabi ko, na-try ko sarili ko, ang sagot ko is yes. Kaya I can relate. Ha? Okay, ito na yung container exercise. Ibig sabihin nito, ito siya, kulturang Pilipino, yung nakita kong hindi tamang ginagawa sa atin. Yung we let things pass na hindi pinag-uusapan. Which is wrong. Okay? Sa mga kultura ng mga Westerners, confrontational sila. Ngayon, medyo nagiging ganun na yung henerasyon na bago, lalo na yung mga millennial, ganyan, mga Gen Z, pero kailangan proper pa rin. Hindi siya basta-basta gagawin mo lang. Pag sinabi natin container exercise, meron tayong mga gustong kalimutan, gustong itago, ganyan. Pwede nating mag-imagine tayo, may container tayo. Doon natin siya ilalagay muna pansamantala. Bakit? Kasi hindi pa ako ready na pag-usapan siya. Hindi pa ako ready na harapin siya ngayon. Okay lang. Okay lang yan, ilagay natin siya doon sa container. Siyempre, pag may container ka, may padlock. Okay, ipadlock natin. Okay. Pag pinadlock mo, ang maling kultura, itinatapon ng susi. You shouldn't do that. Kailangan itago mo in a safe place yung susi ng container mo. Kasi personal mo yun eh. Bakit? Kasi when you are ready na, you can open the box again. You can open the container. And ilabas mo sila isa-isa. Ibig sabihin nito, ipaprocess them one by one. Pag-uusapan. Ibig sabihin no, pag pinag-usapan, yung ready ka lang na pag-usapan, hindi yung lahat ay ilabas mo agad. Hindi ito Pandora's box. This is your personal container. Kapag ready ka na na pag-usapan, ito, hindi siya minamadali. Ito lang, portion lang, yung pinakamahirap lang, yun lang ang pag-uusapan natin. Siyempre, kasi kanino ko sasabihin naman ito? Kanino ko i-deal itong pain na nararamdaman ko? Remember sabi nun sa Psalms, dito nga, di ba, sabi dun sa verse, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ito, kamatayan na to, hindi wala naman tayo sa ganong panahon, di ba? Ang Panginoon nasa atin, hindi tayo pababayaan. When we deal with pain, kailangan we should find someone
we can tell our story. Someone who is able to listen without making us feel worse. Siyempre, kailangan we choose them carefully. Kailangan confidential. Hindi yung pagka sinabi ko sa kanya, marami na kasing marites, ang Pilipino, marites culture. Ikinuwento na broadcast na pag nakita ka nila lahat, biglang may yumayakap na sa'yo, biglang pinipipray kita. Kasi overwhelming yun. Tapos baka maging traumatic lalo yun. Kailangan, pag papaalala natin na ito ay confidential dapat. Hindi dapat siya yung ibo-broadcast. Pag sinabi natin, pag kayo makikinig, hindi dapat yung, gusto kita ayusin. Ito dapat gawin mo. Ito ba? Alam mo, nung ako, ganyan. Mali yun. Mali yung culture natin na gano'n. Pag sinabing makinig, makinig lang. Pag sinabing, ano sa palagay mo ang gagawin ko, doon ka lang magsalita. Pero kapag yung tao na nagkukwento sa'yo, kailangan, hayaan lang natin siya magsalita hanggang sa kaya niya. Huwag natin siya ipilitin na ikwento niya lahat. Huwag ganun. Kasi masyadong nakaka-pressure yun. Hirap na nga niya ikwento yung nararanasan niya. How much more yung ikwento niya pa ng buo. Lalo na kung napakasakit ng kanyang pinagdaanan. Remind sila na, usually ako ganun kasi, prank ka lang talaga siguro akong tao. Lalo na sa asawa ko, sabihin ko, just sabihin ako, makinig ka lang mamaya na kung meron kang reaction laters na lang. Ganun. Pwedeng ganun kasi, the way we speak, the way we deliver, malaking factor din kasi yun. Lalo na kung, halimbawa, kasi pagka yung sinabayan, ma-off track baka makalimutan niya, imbis na feeling na nung tao, ay, ginudge na niya ako. Hindi na yan magsasalita. Pag sinabi niya, pwede po makinig lang po, tsaka para maintindihan niyo po ako, maintindihan ko rin yung sarili ko. Igalang natin yun. Huwag nating pilitin. Lalo na kasi, sorry po we as parents, we tend to be overprotective. Parang gusto mo agad malaman yung root cause ng problema ng anak mo. Hindi natin mamamadali kasi po yun Kaya kailangan po, dahan-dahan lang. Next po, ang gagawin naman natin, kailangan mag-ingat tayo sa pagpili. Kailangan man of understanding and with integrity. Kaya pag kami tao nag po sa atin, ang tawag dito yung nag-share, it's a privilege po. Kailangan din, meron din yung kaakibat na responsibility to pray for that person. Huwag tayong pag sinabing confidential. At kailangan din ipanalangin natin sila. Okay? Don't let anyone pressure you to tell your story if you are not ready. Kasi, pagka hindi ka comfortable, hindi mo rin siya maisasabi. Kaya kailangan, just tell kung aling part, kung hindi ka pa ready sabihin lahat. Or, kasi ang reminder dyan, minsan, kailangan nating to tell the story again and again for us to understand and accept what happened. Hindi siya natatapos sa isang sabi lang. Kailangan, minsan pa ulit-ulit, lalo na kung portion lang, hindi mo masasabi agad-agad lahat. Tapos po, focus syempre, kung ano yung pinakamahirap, kung yun yung pinakamahirap, yun lang kaya mo sabihin, focus ka lang doon. Remember, kahit si Jesus, sinabi niya sa mga disciples niya, lalo na nung malapit na siyang ipako sa krus, alam na niya yung mangyayari. Sinabi niya yung pain niya, yung mahihirapan kung pwede nga lang tanggalin, di ba? Sa kanya, kaya lang, yun yung kalooban ng Diyos, kailangan niya sundin. Kaya kailangan, marunong din tayo mag-share. Huwag nating sarilinin. Tapos, syempre, kailangan dali natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag mo yung pwede mo isulat. Pwede mo, kung hindi mo masabi ng kaharapan, pwede mo rin isulat. Pwede mo. Kaya lang mahirap kasi pag-chat, hindi mo alam kung ano yung feeling ng tao na nagsasalita sa feelings ng tao na nagbabasa. Kaya mas maganda kung pwedeng harapan. Okay? Tapos,
kailangan matuto tayong ipanalangin. Pwedeng hindi natin kayang sabihin sa ibang tao, pero kailangan masabi natin siya sa Panginoon. Kung halimbawa yung pain natin, yung mga losses, pwedeng nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng trabaho, ng mga friends, o kaya love life. Okay? Nagkaroon ka ng heartbreak. Kailangan sabihin natin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, lagi siya magpapadala sa atin ng raven. Magpapadala siya ng tao na makakausap natin just to know na there is someone else listening and who can understand us. Tapos pagka nakikinig tayo, remember these 4 questions para magkaroon tayo ng reflection. Ano yung nangyari? What happened? Next is, how did you feel? Anong nararamdaman mo? What was the hardest part? Ano yung pinakamasakit? And what helped? Remember, when you ask question, lalo na with regards to mental health, iwasan natin to ask dead-end questions, yung answerable by yes or no. Kasi we cannot dig deeper kung answerable by yes or no. Okay ka lang ba? Okay. Yung ganon. No. Kailangan para dig deeper yung tao dun sa issues niya. Never ask questions answerable by yes or no. What happened? Yung ano nangyari? Pwede na siyang magsimulang magkwento nun. Ano pakiramdam mo ngayon? Ganyan ha. Tapos, kailangan maalala natin din. Now, sa lahat ng to, hindi lang naman ito yun eh. Mula nung pinanganak ka sa mundo, pinagbubuntis ka pa lang, ang Diyos tinulungan na tayo. In so many ways, hanggang sa end of time, nandun pa rin ang Panginoon. Kasi siya yung God of all comfort. Siya yung nagbibigay ng comforts in any situation man tayo. Siya rin yung source ng healing. Physical man yan, mental healing man yan. Andyan ang Panginoon. Tapos ang Panginoon, kung walang makikinig o ready makinig sa atin, siya yung makikinig lagi because He cares. At tandaan, ang Panginoon, He has the power to heal. Ang promise sa atin ng Panginoon, He will wipe away all our tears. Diba sabi sa Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pag-isapan naman natin, pabilisan lang po, kung halimbawa yung mga bata. Iba kasi pag bata po. Naalala ko lang. Sabi dito, kapag tayo nako-comfort, we become a source of healing and comfort also for others. Yung mga bata, iba naman sila pagka they react differently from trauma. Merong mga senyales yan. Halimbawa, yung anak mo, 8 years old na, tapos nag-start na siya ulit, nagkakaroon na ng bedwetting, nagtatamsaking, masyadong clingy, masyadong fearful, konting umiiyak na. Pwedeng ito ay nagkakaroon siya ng trauma na hindi niya lang masabi. Remember, these are temporary at kailangan i-comfort. Huwag natin pagalitan yung bata porkit nag-iihi na naman siya sa kama. Hindi totoo lagi yung, pagod lang yan, malamig. Yung mga ganon. Kasi unang reaction lalo na ng mga nanay, dadagdagan na naman tayo ng labahin. Ang mahal-mahal ng sabon. Yung ang dami-dami nang nasabi, no? Pero yung bata na mayroon siyang, hindi niya nga naintindihan kung anong nangyayari sa kanya, hindi siya natulungan. Okay? O hindi na siya lalo magsasalita. Kailangan wag tayo masyadong judgmental o wag tayo agad masyadong assuming. Kulturang Pilipino kasi yun eh. Pwede naman sabihin, anak, ano ba naginip ka ba? Baka nagna-nightmares yung anak nyo, hindi nyo lang alam. Okay? Kaya, kailangan hindi tayo agad i-control natin yung ating mga reaction mga parents. Okay? Kasi yung mga bata, sila, they react differently. Sa mga adults, kahit na hindi pa nag-asal tayo, nakakarinig yan eh. Iba yung pagpaproseso nila. Okay? Tapos, yung mga bata din, kapag meron silang cares, pwedeng parents, pwedeng mga relatives, pwedeng yaya, halimbawa, kapag meron silang sarili nilang trauma na hindi na po proseso pa, hindi sila nakaka-recover pa, iba yung
response sila sa bata pagka ganon. Isip nila, o papaluin na, o sige, umihi ka sa kama, o ipapanish kita, ganyan, ganyan, papaluin na kita. Iniisip nila, bata lang naman yan babalik din yan sa dati, makaka-recover yan agad. Hindi po ganun yun. Tao din po yung mga yan, mga bata. Okay? Kailangan marinig natin sila, maintindihan natin sila, i-reassure natin sila. Yan ay bedsheet lang na naihian. Okay? Mas importante po yung mga bata kaysa sa mga bedsheet o kama natin na nabasa. Okay? Tandaan natin lagi yan ha. Tsaka may feelings yung bata. Pagka masyadong masakit yung pananalita, siyempre nasasaktan sila. Ang problema mo pag paulit-ulit nagiging na sila, manhead, baka na sila sa realidad. Magpupunta yan ng ibang response. Okay? Tapos, they need to express their emotion. Paano natin malalaman kung di pa sila ganang nagsasalita sa pwedeng simpleng pakikipagkwentuhan, pwedeng pakikipaglaro, o kaya pinagdodrawing tapos papa-explain sa kanila yung mga dinodrawing nila. Pwede pong ganon. Tapos, ano kailangan gawin? Halimbawa, reunite yung family. Halimbawa, magkakahiwalay or dysfunctional yung family. Or halimbawa, nasa ibang lugar yung family member, yung parent, yung lolo-lola, pinsan, pwede naman pong i-reunite sila. Tapos, pag bata po, kailangan may routine lagi. I-reestablish natin yung routine nila. Tapos po, tell them the truth always in simple words na age appropriate. Yung mas mga bata, mga 3 years old lang, usually through paglalaro role playing, ganyan. Pag teenagers naman, ito medyo pagka ang puberty age ngayon, mas mababa na po at the age of 9, pre-puberty na po yun. Hindi po 13 years old. As early as 8 or 9 po. Tapos, kailangan nila meron na silang sarili nilang space, may sarili nilang silang privacy, private area, igagalang natin yon. Kasi pag na-invade mo yung privacy nila, magiging masyado silang guarded, baka hindi sila mag-open up. Hayaan nyo sila magkaroon sila ng time with their friends. Kasi minsan, feeling nila, mas naiintindihan sila ng friends nila kaysa yung nanay niya na mahigit 30 years ang edad sa kanya. May gen gap na. They need to feel useful. Ano pong gagawin? Halimbawa, yung mga teenagers, yung mga Gen Z, nakita ko to kay Joben Hindi ko pa doon dinidiscuss, pero nakita ko na sa kanya ginagawa niya. Halimbawa, sabihin niya sa anak namin, alam mo anak, may help po kami ng malaki kapag lagi ka nagugas ng pinggan. Alam mo anak, may help po kami ng malaki. Pag ganon. Yung pala, which is tama na ganon ang gagawin. Para maramdaman nila, they are valuable sa amin as parents, valuable sila sa family. Hindi dahil may nakukuha kami, kundi gano'n namin sila ini-involve, gano'n natin sila kamahal. Okay? Kasi pag hindi nila naramdaman yung love within the family, nahanap talaga yan sa iba. Okay po? Kaya kailangan, challenge sa mga parents, lalo na yung mga may, sa bawat age group naman, aralin natin, huwag tayo matigil na hanggang dito lang yung alam ko, para mas maintindihan po natin sila. Tapos po, family should always talk together, pray together, encourage and comfort, syempre, through God's Word. Tandaan natin, ang Panginoon kasama natin. Kahit saan man, kung ano man mangyari sa atin. He is our refuge and strength sa panahon ng trouble. With that, I end na po yung aking slides. Maraming salamat. Wow, thank you very much, Dr. Baggy. I would not mind that I keep on listening to you, di ba, over and over again to this presentation. So let's just wait for you. There you go. So maraming salamat. Let's give a virtual round of applause kay Dr. Baggy. Nakakatuwa, ano? Kaya ang aking key takeaway dyan, kaya mga kids, maghugas na ng pinggan. Kasi sabi nga ni Dr. Baggy, nakakatulong kayo sa pamilya. Yes. Kailangan ganun yung boses, ano? Parang kanina nakakatawa kasi nung sinabi mo, Dr. Baggy, nagagalit ka agad yung mga magulang. O ba, parang... Can relate naman kasi ako as parent, syempre lahat naman first time parent, di ka naman alam mo na agad gagawin mo agad Kaya kailangan mag-aaralin mo. Pag ganitong edad na ba, paano ba mag-approach? Pag ganitong edad na yung anak ko, paano ko sila approach? Kasi hindi yung lang as they come na lang, hindi pwedeng ganon.
Tama, good, good. So ganun mo din kausapin si Sir Joven naman, ano, di ba? Oh, Joven, pag-drive mo na ako, ha? Nakakatulog. Biro lang. No, pero Dr. Baggy, no, thank you very much again to our fellow brethren who's watching right now. Maraming salamat for doing so. The topic is really really interesting kasi I'm putting some questions. So if you have any questions, please do let me know so we can answer that. Now, Dr. Baggy, let's jump into this. Kanina sabi mo, Dr. Abagi, you have to be gentle, of course, lalo na with the kids, friends, parang yung you don't judge them. Parang you don't ask them if they're going through some issues. Kasi di ba tama ka, Dr. Abagi, may tendency kasi tayo, pag may problema, you give the advice right away. Di ba? Parang that's our usual tendency. But you said they have to open up and all. Pero how do you balance, Dr. Abagi, this is my question, into babying someone, yung masyado na baby na, oh anak, okay lang yan, ganyan, or into opening them to the realities of life, na yung tipong, hindi, dapat ganyan ka. So, how do you balance the two? Kasi baka masyado na baby naman yung whatever they're going through. What are your thoughts on that, Dr. Abagi? Sa akin, kaya ko sinasabing age appropriate kasi the way we talk dun sa ating kausap, pwedeng batang maliit, matanda ba yan, senior ba yan, teenager. Kailangan alam mo kung paano sila kausapin. Okay? Para hindi yung halimbawa natutunan ko na kailangan makikinig lang muna. Okay, unless na magsabi siya, ano pa palagay mo gagawin ko? Yan, pwede ka nang magsabi. Pero kung gusto lang ng tao umiyak sa tabi mo, actually, meron ako experience, halimbawa, recently lang. Halimbawa, ako din, kahit ako may pinagdadaanan, halimbawa. Tapos pumunta ako sa kanya, ganyan. Mas matindi yung pinagdadaanan niya, alam ko yun. Kaya kumbaga, kailangan hindi ko ipakita to, ganyan. Ang parang ginawa lang, hinag. Kasi friend, iyakap lang. Kasi iyak na kami, ganyan. Hindi mo minsan kailangan magsalita eh. Alam lang nung tao na you are there for them, okay na yun. Unless, kasi parang, kaya nga sabi ko, hindi ang healing process kasi, kahit na physical man siya or mental, it takes time. Hindi siya pwedeng madaliin. Wala siya dapat yung pressure of time. Kasi alam ba, kahit yung simpleng sugat, may sa amin kasi merong gaano katagal. Pag ganitong klase ng sugat, ito katagal yan, ganyan. Ganon din yung hindi porket nilagyan ko naman nagasgas, nilagyan ko ng betadine, isang ping, wala na siya. Walang ganon. May proseso yan. Kaya kailangan hindi siya madali. Pagka yung pakikipag-usap naman na ganon, parang sinasabi mo, paano mo malalaman kung binibaby ba o hindi. Kapag palagi nang paulit-ulit at nagpapababy din naman yung isa, hindi na yun okay. Pwede first time, okay, may pinag-aaral. Pero aaralin mo na mag-zoom out ka, tignan mo siya sa malayo. Tignan mo sa bigger picture, ano ba tong taong to? Alam mo yung background niya. Kasi baka mamaya pag sa'yo lang siya nagpapa-baby, pero pag sa iba, hindi naman. Alamin mo yung kung ito bang taong to, pag ikaw ang kaharap, ito siya, o may dual personality ba siya, ano ba siya? Kailangan klaro yon, hindi pwedeng lang. Pag yung taong to, hindi siya stable yung personality niya, baka meron siyang hindi okay, mismo sarili niya, hindi niya kilala. Kaya kailangan maging clear. Alamin mo muna, wag kang masyadong nag-open up lahat-lahat. Pwedeng portion lang. Good. Thanks, Dr. Abagi, for those insights. Ito, let me put it in a practical way, Dr. Abagi. Kasi parang ngayon lang naman to, di ba? Yung bagong new ways of looking at the mental wellness. Dati naman walang ganyan eh. Parang it's either sumunod ka or sabi nga nila, pag may pinagdadaanan ka, may arte ka na naman, di ba? But it seems like, okay, let me go back dun sa mga 20, 30 years ago. Pag may maling nagawa, di ba, palot, pagkakalita. Tapos yung mga typical na, okay yan, di ba, parang umuwi ka na naman ng late, doon ka na tumira, ganyan. But it seems like people nowadays are quite okay. Parang generally stable. Nowadays, there's so many things that we call all of these things. Like, like certain medical condition, you have to do this. Hindi maaral, hindi matuto yung bata kasi may mga ganito siyang definition. Why is that so, Dr. Abagi? Dati naman, okay naman di ba? Parang, okay naman yung mga parents natin ngayon. Pero bakit ngayon parang wow, ang daming nangyayaring all of these things? Multifactorial kasi siya eh. Kasi, di ba, with the advent of technology din,
feeling ng mga tao, hindi ko kailangan ng ibang tao. Google ko na lang yan. Malalaman ko anong kailangan kong gawin. Partly true yun, pero be careful din kung saan ka kumukuha ng sagot. Okay, hindi pwedeng no man is an island. Hindi ginawa ng Diyos si Adam lang, binigyan niya nga ng Eva to have a helpmate, 'di ba? Hindi healthy na ikaw lang. Kasi pagka gano'n, baka may personality disorder ng tao, ikaw na lang lahat ang magaling. Ikaw na lang ang kasagutan ng lahat. Hindi pwede yun. Hindi kasi siya, wala ka sa norm. Okay? Pagka gano'n yung mentality mo, hindi pwedeng gano'n. Kailangan maging open ka na malaman mo yung strength and weakness mo and how to deal with other people. Okay? Huwag mong masyadong yung sarili mo na, kasi pag ang mentality mo na, ito lang ako, ganyan. Kasi nung araw, mas kaunti yung mga tao na kakausap. 'Di ba? Kasi hindi naman kagaya ngayon, marami, lahat halos ng tao, kahit batang maliit, may sariling cellphone. Dial ka lang, call ka lang, eto na. Nung araw, limited eh. Limited lang yung community mo. Hindi kagaya ngayon, worldwide na tayo eh. Dahil sa advent ng technology. Tapos, nung araw, kung ano lang yung alam natin, eto lang. Ngayon, mas naunawaan na natin. Pero careful tayo sa mga quote-unquote facts and knowledge na na-encounter natin. Kasi pwedeng hindi laging ganun eh. Hindi lahat ng porket nakita mo, ito na nga totoo. Okay. Maraming mga nagdo-doctor Google eh. Ako, quiet na lang ako dyan. Kasi, tapos pupunta sila sa'yo pag hindi naging effective yung nila, na-research nila. Pero pagka ganon, depende pa rin yung sagot ko sa pinagdadaanan, yung estado ng tao. Hindi pwede nating ikahoda o lahat ng may mental issues ganto. O lahat ng mga nag-suicide ganto. Tapos ang problema pa natin ngayon na nakikita ko, parang lahat ng tao ay may kanya-kanyang opinion at kailangan lahat marinig. Pwedeng makinig ka rin muna. Aralin mo muna yung mga sinasabi nila. Ano ba yung bearing ng mga nangyayari? Hindi porket na nabasa ka, true and all na yun. Hindi ganon. Aaralin mo, titignan mo muna. Maraming factors. Yung family niya, yung social background niya, may medical condition ba siya, ano ba yung financial status nila, lahat yan meron. Ito ba ay ano ba yung kanyang nakakakain ba to, yung ganon, ano bang spiritual status nito. Huwag natin i-judge yung isang tao porket hindi na siya nag-church, ganito siya. Yung masyadong kasi maraming marites. Sorry po yung masyado tayong assuming, huwag ganon, huwag tayo masyadong assuming. Pag nakita tayo sa palagay natin, may problema yung isang tao, pinakamaganda natin magagawa, ipag-pray siya. Pag-pray din natin sarili natin na paunawaan natin sila. Huwag natin na ginawa na agad natin ng diagnosis and summary lahat. Huwag ganun. Manalangin tayo, i-guide tayo ng Panginoon kung ano kailangan natin gawin. Yan. So thank you, Dr. Baggy, for those insights. Great. Now, ito, Dr. Baggy, in the Philippines kasi, di ba sabi mo kanina, you seek for help. Now, usually, the seek for help natin is to talk to a friend or to a counselor. But in the Philippines, at least generally, you don't seek medical help or professional help. Kasi when you say, I'm gonna go for some session with a psychiatrist, parang ang nalilabel ka agad, teka, dude, baliw ka ba? Parang, is there something crazy going on with you? Parang parang nalilabel ka negatively. So maybe my question, Dr. Baggy, as a Christian, is it okay to seek medical professional help, like, to a psychiatrist? And more so, is it okay to take this antidepressant medicines like Zoloft and all? I'm not branding anything kasi in the States, sobrang talamak yung mga antidepressant medicines. In the Philippines, not much. But is that okay for us to take in and be quite dependent on those if we have to? Usually kasi yung nabanggit mo na yung mga Zoloft, yung mga sleeping, mga may sleep, yung mga sleep disorder. Kasi marami sa atin na actually ang may mental issues na hindi nare-resolve. Yun nga yung sinasabi ko, kailangan iproseso siya. Marami tayong traumas na nagsisimula mula pa lang ng pinagbubuntis tayo. Bakit? Halimbawa, ano ka ba? Ang tawag dito, planned or unplanned, unwanted pregnancy, may effect na agad yun. Yung nararamdaman ni nanay kay baby. Halimbawa, nung lumalaki ka, sunod-sunod kayo magkakapatid, hindi ka nabigyan ng atensyon, ganyan. Kailangan yun
Kaya nga may pagka gumawa ka ng, sa amin yung pagka-psychiatric history, simulan mo talaga yan, ang haba-haba niyan. Kaya importante na kung halimbawa, kung nakakaapekto na nga sa activities of daily living mo, yung pinagdadaanan mo, na hindi ka natutulungan kahit na nag-undergo ka ng counseling, may kinakausap ka na hindi naman siya yung professional na makakatulong sa'yo, huwag kayong matakot kasi hindi lahat ng nagsisik ng psychiatric or mental counseling or mental consult is merong problema sa pag-iisip. Pwedeng, halimbawa kasi pag sinabi natin problema ang pag-iisip, nawawala na ba ito sa sarili? Okay, pag nawawala ng sarili, yun talaga yung mga may psychiatric problem. Nananakit na ba ng sarili? Nananakit na ba ng ibang tao? Pag sinabing nananakit ng sarili, categorically, yan, yung may suicidal tendencies na ba? Pagka naman yung mga nananakit na ng ibang tao, homicidal tendency, nananakit siya. Nananakit siya ng asawa niya, ng anak niya, okay, ng ibang tao, ginagawa na niya ng hindi maganda. Okay, o kaya may mga, pag sinabing paranoid, paranoia ka na, feeling mo lagi may papatay sa'yo, may gustong manakit sa'yo, ganyan. Pagka laging gano'n na yung mga issues mo, kailangan mo to seek help talaga. Kasi para umayos. Yung iba naman kasi, may mga, sa Amerika kasi o sa Western countries, pag yung mga may ADHD, may mga gamot para makalma. Pagka, madami akong kakilala ng mga doktor na may ADHD and they are doctors and they are okay. Okay? Kasi na-control na-manage. Yun, kaya ka naman pupunta sa isang psychologist is to manage what you're going through. Okay? Ganun yun for management. Kasi hindi na ma-manage kapag hindi ka nag-seek ng help. They are there to help you manage yung mga ganong mga pinagdadaanan natin. Yeah, thank you, Dr. Baggy. Now, I'm looking back to what you mentioned earlier. That's what you said kanina, the first point, you have to be honest to yourself. Kasi di ba, okay, no one likes to be in this case. Kaya parang we kind of do and deflect it and it's not helping us actually. Now, Dr. Baggy, there's a question. Okay, now, of course, this is us looking to ourselves na may mga pinagdadaanan. But now, if you know someone who's going through something, maybe on a more advanced level, like how do you help people who has I don't know how to use the term, like mental disorder, like bipolar, or medyo may konting paranoia, may PTSD, like, okay, PTSD, post-traumatic stress disorder. How do we deal now? Since some of us, like myself, I'm not a professional practitioner in this thing. So how do we deal it in our own way, Dr. Baggy? Ngayon kasi dahil hindi lang na-trigger lang lalo yan nung pandemya. Lalo na nung mga nagkaroon ng online classes. Bakit parang sa akin kasi nung ina-analyze ko, mas marami lalo na nung mga teenager, mga students na nare-report na nagkaroon ng depression daw, nagkaroon ng yung mga ganon, anxiety. Kailangan may ako ingat ako magsabi ng mga terms na yan kasi pwedeng nalungkot ka lang. Alam mo, hindi ka pumasa doon sa test nyo, sa online exam nyo, o you feel sad, pero you go on with your life. Kasi pagka binranded mo na yung sarili mo na may depression ka, para masabing may depression ka, diagnosed ka. Huwag mong angkinin yung wala ka. Kasi baka mag-iba yung pananaw at patingin sa'yo ng mga tao. Okay? Ay, depressed kasi ako Pwede mo sabihin, I'm just sad. Kasi baka iba talaga, lalo na sa kultura nating masyadong judgmental. Nalulungkot ako, parang nahihirapan ako. Pwede, I'm having difficulty. Pag sinabi mong anxiety, masyadong malalim kasi yung mga pananalitang yun. Kaya kailangan, kaya sabi ko, pag naapektuhan na yung pang-araw-araw mong buhay, pwede naman mag-seek na help. Meron naman pang-gobyerno mga, kung gusto mo sa walang bayad, wala namang problema. Ngayon kasi, ako sa public school may mga sinasagutan na kasi sa amin pagka yung mga adolescent, may sasagutan yan kung may pinagdadaan. Ma-assess mo na sila. May simple mga assessment tools na pwede mo na silang i-refer pagka
may grading scoring system. Pagka nakita mo na ganito, pwede mo na silang i-refer agad. Tapos kung halimbawa meron kang kakilala sa palang biglang nagkaroon ng change of behavior, biglang di na nagsasalita, ano naman yan di na nagsasalita, napapabayaan yung sarili, yung relationship niya sa iba, hindi na siya katulad ng dati, pwedeng dahan-dahan mo sabihin. Parang pag medyo agitated agad, pwede ka namang kung hindi mo alam kung paano mo siya address, magsama ka ng iba na pwedeng sa palagay mas proper na ma-address siya, na maisasabi sa kanya. Ganon. Hindi yung masyadong i-judge na natin sila agad. Yan. Thanks, Dr. Baggy. Dr. Baggy, ito, related to what you mentioned kanina. Kasi di ba parang nowadays in the social media, tama ka na, sad ka lang, multiplier to 10 ka agad, depressed ka, and you're going through something. Now, in yourself, how do you really know kung talaga bang ikaw ay depressed? Or, okay, let me just use that term collectively, that you need to seek professional help? Or is this something na medyo pinagdadaanan lamang? Well, you know what I mean, di ba, Doktora? Parang minsan there are times lang na you don't know what to do with your life, so parang kind of feel sad, kind of feel down. How do you know that this is lingering and I need to deal with it? So anong difference nung dalawa, Dr. Baggy? Kasi pag halimbawa, sasabi nating lingering, matagalan. Hindi siya, kahit na ginawan mo ng action, parang walang progress. Kaya nga yung project ko kanina, pag walang nagiging progress, kahit na meron kang ginagawang action, it's the time na kailangan mo mag-seek ng help. Tapos halimbawa, tandaan din natin, yung mga nasa puberty age, usually masyadong na dito sa Pilipinas na ma-magnify, kumbaga. Kasi ito rin yung stage na nagsisearch na yung hormones. Nagkakaroon na ng maraming pagbabago. Nagkakaroon na rin ng mga crisis sila, personally nila. Tapos may madadagdag pa na may madagdag na pagdadaanan. Kung nagkaroon ng relationship, love life, sa pag-aaral, marami multifactorial siya. Ngayon, kung ma-address yung isa-isa, hindi mo naman pwedeng sabay-sabay yung problema mo, ayusin mo agad Kung ma-address, law of deduction, okay, na-address na to, ito naman. Kung may ganung goal kung may ganung goal yung tao mismo na may pinagdadaanan or yung mga loved ones siya o yung mga nakapaligid sa kanya, ma-address yun. Pero kasi kung halimbawa hindi na pa-process, hindi na-address yung problema at nagpapatong-patong lang yan, magkakaroon yan ng trigger. Pag nagkaroon yan ng trigger, mapupunta yan sa pwedeng hindi kagandahan na result or ending. Medyo alam niyo na kung anong gusto ko sabihin. Yeah. Yeah. Very, very interesting, Dr. Baggy. Let me look back to what you mentioned kanina about the container exercise. Kasi this is really quite, like we know this, but this is like a refreshing reminder. So parang you're compartmentalizing. Something happened. This is like a Filipino way, di ba? Okay lang ako, but are you really okay? You put it in your mind. You put it somewhere there. And it keeps on piling up. Now, my question is, Dr. Baggy, how do you know that you're ready to talk about it? Kasi minsan, it's super tucked too deep in our minds. We forgot about it. Is that okay? Or dapat balikan mo yun and settle all of these issues? Kasi that may come back to you later on. What was your suggestion, Dr. Baggy? Kailangan mong i-process, pwede kahit matagal na. Kasi magkakaroon ka ng problema later on with your relationship. Kung halimbawa, magkaroon ka na ng sarili mong relationship, sarili mo ng pamilya, sa trabaho, kapag ka hindi mo siya na proseso. Kaya nga halimbawa, bigay tayo ng example. Marami sa atin sa Pilipinas ngayon, yung may dysfunctional family. Hindi na magkasama si parents, or ang dami naming na-encounter na bata na na-abuse, na traumatized. Kaya yung pagdating sa mabilis ma-trigger siya, mabilis mairita kapag ka na-correct mo, hindi ko nga sinabing nasita, nabigyan mo ng correction kahit na bilang sa pag-aaral, sa trabaho, iba yung response.
aalamin mo yung background. Bakit? Kasi meron siya mga unresolved issues na tinatawag. Yun yung unresolved issues, yun yung nilalagay natin sa container na later on in life, ano yun, sabi mo, mahingi ka talaga ng courage sa Panginoon para ma-resolve mo yun, mailabas mo ulit siya dun sa container at iproseso to at pag-usapan. Na personally ako na-experience ko yun. Hindi ko siya, parang hindi mo agad mabalikan yun agad-agad. Pero, parang bakit ganito yung trato nila sa akin, ganyan-ganyan. Oo, kasi phlegmatic pala ako nung araw, ganyan. Hindi mo naman alam yun eh. Okay? Parang ganun. Kailangan mo siyang balikan if ever para malaman mo kung ano yung sa future. Kasi lalabas at lalabas yun eh. May problema pala ako dito. Kailangan pala ko tong iproseso para maunawaan ko kung ano yung nangyayari sa akin. Ganun siya. Yeah, thanks Dr. Abagi. Dr. Abagi, okay, this is very interesting nowadays kasi dati when we were younger, okay, when I say we, kasi I'm like, quite matagal na din, di ba? Dati, in school, we make fun of each other. Like, okay, let me use the terms, nagtutoksoan, taba mo, ang itim mo, alam mo yung mga ganyan, Dr. Abagi, and it's fine. You just come back, sabi mo, hindi, ikaw, mas ikaw, ganyan, and life goes on. But nowadays, bullying. if you say something, wow, blown out of proportion. Okay, sorry, let me just correct my term. It's taken differently how it was before. Okay, I don't want to compare the two, but what might have changed, Dr. Abagi? Parang dati kasi, di ba, parang it was just, like some fun, but now it's different. What do you think had changed from now generation to the before generation, Dr. Abagi? Self-acceptance. Ay, self-acceptance. Kasi yung parang, ngayon kasi parang ang gusto, lahat ang i-project yung maganda, yung perfect. Kaya nga ang daming, lahat, gusto maging glass skin. Pag nakitang uso na ganito, yung trends. Yung bawa, ito yung buhok ganito, yung damit ganito, o ang gadget ganito. Parang acceptance, tsaka yung, ang tawag doon, ayaw mong ma-reject. Ayaw mo ng rejection, gusto mo ng, may term kami doon yung acceptance, tsaka yung maging katanggap-tanggap ka. Kasi pag halimbawa, maitim, ang trend na ngayon, maputi. Kapag sinabihan ako maitim ako, nabubuli ako. Which is, anong gagawin? Tayo, Pilipino tayo, kayo manggi talaga tayo. Hindi natin kailangan baguhin ang mga kulay natin. Ginawa tayo ng ganito ng Diyos, ng ganitong kulay. Kaya sabi ko nga, self-acceptance is malaking bagay. Kapag hindi mo tinanggap yung sarili mo at pinipilit mong baguhin, kapag ka merong nakapansin sa'yo na ayaw mo, na mapansin nila yon dahil negative ang dating sa'yo, feeling mo agad, binubuli ka na nila. Ganun. Okay, gets. Sige, thank you very much for that, Dr. Bag. So it's two ways, like one, maybe if I can share my insights on that, you accept also your own, meaning to have, tama ka, self-acceptance, so parang secured ka, find your security and deal with that. And on the other hand, like everybody else, we should be careful also, I guess, to the things that we say, kasi it's taken differently nowadays, maybe from how we experienced before. Now, Dr. Abagi, I know we're extending a little bit. Hopefully, it's okay with you. Let's talk a little bit more on a sensitive issue. Recently, we know that there are news articles, Dr. Abagi, that mga suicidal tendencies are quite getting younger. Dati kasi, di ba, parang it's a taboo. No one talks about it, and those are the ones that really has problems, and mostly to the adults. But now, we're seeing news articles and validated that it's getting younger and younger. What do you think is the difference now? I mean, knowing that this is happening, how should we deal with the people around us and more so the loved ones that we have? Nung 'di ba yung sa mga suicide, usually sa mga pansinin niyo sa Pilipinas kasi ang na-magnify sa news kasi yung bata. Sa mga developed countries kagaya ng Japan, South Korea, yung nasa working group, yung mga single, yung mga walang kausap. Pag tinignan naman natin dito sa atin, yung mga pabata ng pabata. Pero hindi ibig sabihin, hindi na wawalan ng mga nag-suicide sa ibang age group. Ibig sabihin lang,
meron pang iba, hindi lang sila, nataon lang na nasa news yung nag-suicide. Ang request ko lang, wag tayong mag-comment agad. Kasi hindi natin alam yung whole story. Yung maraming side yung story na yon. Hindi tayo makakatulong. Oo, meron kang sariling opinion, pero una, panalangin mo sila, yung family nung involved. Tapos, bigyan ng wisdom yung mga tao nangunguna doon. Tapos, aralin mo. Alamin mo yung background. Ano nangyari? At nag-resort na siya sa ganon. Na-trigger lang. Yun yung pinaka-trigger niya, yung insidenteng yun. Pero yung mga pangyayari before that, very important yun. Baka marami ng pinagdadaanan. Yung bata na nag-resort to suicide. Na hindi nga, yun sabi ko nga, unresolved issues. Kapag ka maraming unresolved issues, hindi siya na-address sa family or kalbawa yung circle of friends niya, hindi properly na-address dahil halimbawa, mali yung yung advice o yung the way halimbawa, pwedeng wala siyang sinasabihan, isa pa rin yun. Kaya nga kailangan honest ka na meron kang pinagdadaanan. Kasi kailangan, yung kapag na-recognize mo na alam mo, naiintindihan mo yung sarili mo na may pinagdadaanan ka, mag-seek help ka. Halimbawa, sinabi ko to sa mga estudyante ko, yung nag-i-slash o yung mga nagko-commit ng suicidal attempts, it is a shout for help. Sinyalis na agad yun. Yung mga suicidal attempts, ibig sabihin ng suicidal attempts, nag-try siya mag-suicide, hindi natuloy. Diba, naglalaslas, uminom ng ganito, nag-take ng ganito, nagpunta nagkaroon ng addiction sa droga, o sa mga illicit na mga, vaping, sigarilyo, at iba pa, sa mga maraming karelasyon, hindi lang iisa, pa ganyan, sinyalis na yan that this person is seeking for help. Sana tayo na mas nakakatanda, maging aware tayo na kailangan maging mapagmatsyag tayo dun sa mga nakakabata na makita natin na, ito kailangan ng help. Hindi may problema ka, no? Wag ganun na. Wag ganun. Halika, parang involve natin sila. Kung hindi involve natin sila sa family natin, involve natin sila sa church natin. At saka please lang po, maling kultura na offensive talaga. Na-experience ko kahit ako. Na-shock ako talaga nung pag halimbawa merong matagal na hindi umattend. Tapos umattend siya uli. Oh, buhay ka pa pala. Yung wag ganun po, please lang po. Ang sakit talaga po nun. Wag ganun. Yung matagal hindi umattend ng sayang people, ganyan, so ay busy, tapos biglang umattend siya ng camp. Oh, buti pa dito umattend. Napaka-judgmental na kasi ng dating. Ang sakit nun. Yun, very degrading yun. Huwag tayong ganon. Paano yung proper way? Ay, buti naman nandito ka. Alam mo, na-miss ka namin. Ang saya nun, marinig, diba? Na, nami-miss nila ako. Ay, tanggap pa rin pala ako kahit hindi ako laging naka-attend. Okay? Kasi kailangan makorek yung culture na yun. Kaya nga sabi ko, the way we deliver our words, our speech, ganyan, malaking impact sa iba. Kasi magiging tayo para hindi tayo mukhang judgmental lagi. Yan ang gusto ko, di ba? Kasi di ba sa Pilipino, pag may ano na naman problema mo? Di ba? Parang ganun bagsak agad malamang, ikaw ang problema. Yan. Pero sabi mo kanina, Dr. Abagi, yung maraming karelasyon, kailangan ng tulong. Hindi ko lang alam dyan, Parang baka may mga magalit na netizens dyan. Yeah, but anyway, we can talk on and on, Dr. Abagi. But before we let you go, Dr. Abagi, hopefully, all of us here listening are doing well, di ba? If I say well in general terms. But if there's anyone who needs help, anong iyong suggestion or last words sa kanila or any words of encouragement, Dr. Abagi, for those na nanonood na may pinagdadaanan or yung mga who's going through something, what can you leave them so that they can be encouraged, and where can they seek help if they need some?
Ah, para sa akin kasi para kailangan nga 'di ba sabi ko maging honest. Tayo sa sarili natin mare-recognize naman natin na we're having difficulty. Hindi ka nga lang laging makadiretso ng tulog or hindi ka mapagkatulog, senyales na there's something going on, 'di ba? Puwedeng physical, puwedeng mental. Pagka meron ka ng recognition sa sarili mo na meron akong problema, meron yata akong ano, meron akong hindi na naaayos sa sarili ko, we pray. Unang-una manalangin tayo. Manalangin tayo na tulungan tayo ng Panginoon at i-lead tayo sa right person na puwedeng makausap natin at maunawaan tayo. Hindi naman laging, kasi hindi naman lahat lagi may access sa doktor na tulad namin. Kung halimbawa, tapos halimbawa kung sino yung pinakamalapit na magkakaroon ka ng comfortable na, pakikipag-usap. Kung halimbawa hindi ka komportableng kausapin ng nanay ko kasi 61 na siya, 12, ano lang ako, 18. Parang baka hindi niya ako maintindihan. Usually kasi gano'n, eh, na-judge na agad porket may gen gap, hindi na puwede. 'Wag gano'n. Minsan kasi kailangan lang natin may makikinig. Tapos, pag-pray talaga natin, magbigyan tayo ng Panginoon makakausap. Puwedeng yung person na with higher authority sa'tin, family member, puwedeng sa church worker niyo, kung halimbawa sa school niyo, kung may guidance counselor, halimbawa kaya lang, kung meron siyang time na isingit kayo do'n sa mga nakapilang kakausapin, ganyan. Tapos, professional help din kung maaari. May mga Kristiyano bang mga psychologist, psychiatrist? Meron po. Meron naman. Meron po talaga. Kasi pagka hindi po na proseso, manganganak kasi ang isang problem, eh. Pagka yung problema mo na hindi naayos, may ripple effect yan. Naapektuhan yung community mo, immediate family mo, immediate friends mo, yung church mo, yung ministries mo, paano yan? 'Di ba pagka yung nagbato ka ng bato sa tubigan, may ripple effect siya. Gano'n siya 'pag hindi siya naayos. Matagal siya bago kumalma, 'di ba? Dahil sa ripple effect. Ayan. So thank you very much, Dr. Baggy, for that comfort. Again, to our viewers, the first thing we have to do is really pray for it and to give us guidance and wisdom to deal with this particular issue. So both ways, diba, Dr. Baggy, it's either you're the one going through something or you're the one helping someone who's going through something. So it's a two-way relationship. And Dr. Bagay, I like what you mentioned kanina, no? Be always ready to reach out kasi you never know, baka the person that you're eating with every meal time at home is the one that needs help, na nahihiya lang magsabi sa'yo. No, Dr. Tsaka Bagay? yung halimbawa, oo, yes, that's true. Tsaka halimbawa, may time din na bigla ka na lang may maaalalang tao out of the blue. Sa akin ano yun, eh, reminder ng Panginoon that at that moment malamang kailangan ng tao ng prayer. Pag-pray mo siya. Yun yung dapat reaction natin. Ay, ba't ko kaya siya naalala? Ganyan. Ang dami po sinabi, manalangin ka na lang tapos na. Ganun lang yun. Ayan. So, thanks, Dr. Bagay. Ka-relate ba to nung nakagat mo yung dila mo, di ba? O bila, pili, pili, 3. Ay, ABC. Sino kaya yun? Parang ganun. Biro lang. Joke lang. Pero tama yung sinabi ni Dr. Bagay. Siguro in general, to our viewers is watching right now, be always ready to reach out, di ba? Always pray where the Lord will lead you to touch somebody's life. And if you're going through something, sabi nga ni Dr. Bagay, don't be afraid. We have a bigger God in all of these things. Come to Him in a prayer and reach out to someone you trust so that we can, we can all help you out together. Maraming salamat for your time, Dr. Baggy. Unfortunately, that's the time we have for now. We can go on and talk about this so long, but for now, we're gonna let you go. I know you have a lot of things to do still. But before we end, Dr. Baggy, and of course our viewers, please join me in a word of prayer before we close. Heavenly Father, wow, Lord, thank you very much for giving us comfort, for giving us your Son, Lord, to fill us and the Holy Spirit to encourage us. Father, I pray whoever's within us who's going through something, give them the courage, Lord, to admit on this, to give them the courage and the wisdom to reach out for help. And for those naman po sa amin, Lord, that here who's been
given the privilege to be of help to someone who's going through something, Lord, also give them the strength, the wisdom, and the right decision to share so that they can be of help to this person. Father, at the end of the day, help us, Lord, to build each other up, to open one's arms, Lord, so that we can embrace and help a fellow believer, Lord, so that we can be better testimonies for you, Lord, and in all of these things, so that we can lead others to you, Father. I pray, Lord, that for the rest of the day and for those who's going to listen here, work in their hearts and minds, Lord, so that we can know how faithful you are and the blessings that you've been giving. And we want to give it back to you all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Once again, Dr. Bagi, maraming salamat. And of course, to our viewers, thank you for joining us. Thank Together, you po. let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited, all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Bye-bye.